hindi po according to Zia Alonto Adjong, magbabago ang soundness and volume of evidence na kung saan ay napipintong ihaharap sa impeachment court na ang mga senador ay ang mag-aakto as impeachment judges or judges. At habang inihintay po natin ang official response ng kampo ni Sara, kasi mga kamunting tinig, baka nakalimutan nyo, si Sara Duterte ay sinomon sa pamamagitan ng writ of summon. Okay? So balik tayo sa ating diskusyon, mga kababayan. Kahit anumang political alignment, kahit anumang realignment of power diyan sa Senado, kahit anumang drama, hindi daw po magbabago ang soundness and volume of evidence na kung saan ay ihaharap po ng prosecution panel. So, at habang inintay natin ang official response ng kampo ni Sara Duterte, kasi ang impeachment court, pinadalhan ng writ, bali June 1 mag-expire yung 10 araw. So, kailangan before July 1 or on July 1, kailangan makasumiti na ang Office of the Vice President or si Sara Duterte ng kanyang response. Kasi binigyan lang siya ng impeachment court ng 10 araw. Tapos, bigyan din ng impeachment court ang prosecution panel ng 5 araw. So, habang inihintay natin yan, tuloy-tuloy rin ang paghahanda para sa trial. Merong tinatawag, guys, na pre-trial. Pre-trial proceeding na kung saan, in that particular moment, there is what we call presentation of ground rules. Kung ano bang i-adapt nila na rules, no? And then, there will be a marking of evidence. Permahan, no? Yung kumbaga, lagyan ng tanda ang mga ebidensya para gawing exhibit, no? Exhibit 1, Exhibit A, Exhibit B, C, D, F, it depends, no? And then, malalaman natin kung sino po ang mga testigo. So, yan ang mangyayari, ha? Yan ang mangyayari sa pre-trial proceeding. Ilalatag ang ground rules. Mayroong identification of witnesses. We are able to see. We will able to know who are the specific witnesses of this particular article of impeachment against Sara. Ganon. Then, mamarkahan po ang mga ebidensya. There will be a marking of evidences. So, kailangan, dahil sa mga nabanggit po natin, mas mas lalo tuloy, umiinit ang at the same time laban. At dito po mga kamunting tinig, malinaw na maging ang leader sa Senado, kung mabigat ang ebidensya, mabigat din ang kaso. Yan. So dahil sa huli, mga kamunting tinig, hindi po posisyon ang nakasalalay dito. Ang huhusga, hindi po posisyon, kundi katotohanan at ang batas. Usapin ito kasi ng accountability and transparency. Hindi po kung anong posisyon ka mayroon. Kasi sa bandang huli, katotohanan at batas ang mananatili. That's very, very important na ipagpatuloy natin ang panawagan na matuloy ang impeachment. Kasi ang impeachment trial against Sara Duterte, yan po ay, or impeachment case, yan pa ay kaso na kung saan nakabatay sa ebidensya, hindi sa politika. Even though political process ang impeachment, but nangingibabaw pa rin ang merit of the evidences, ang substance, ang probable cause. Kasi kung walang probable cause yon, hindi po uusad yan sa Senado. So whoever become the Senate President of the Philippines, or whatever is
the composition of the Senate will not affect the soundness and the volume of evidences. Totoo naman. Kasi importante dun dapat ano natin yung tinatawag na accountability. Yan ang pinaka-importante, accountability. Andyan pa yung transparency. Okay? So, mayroong mga tanong. Mayroon bang tanong? Kaya kahit sino po ang maupo, kahit sino ang papalit bilang Senate President, hindi po magbabago ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Klarong-klaro po yun. Kaya posibleng, kasi mayroon pong napabalita na there is what we call possible Senate leadership shake-up or mga pagbabago sa liderato. Pero huwag kayong mag-alala guys, hindi po nakaka-apekto yan sa case. Tuloy pa rin yan. Kasi pag mabibigat ang ebidensya, mabigat ang kaso. Nakakaharapin. So let's wait. What will be the strategy of 16 lawyers who will be defending Sara Duterte in an impeachment court? Tagisan ito ng talino, tapang at nanggaling. Kaya sa Mindanao, 60 to 61% ang nagsabing gusto nilang ituloy ang impeachment. Now, in the whole country, based on the latest survey of Okta Research, 70 to 80% really want the impeachment trial proceed. Yun klaro po yun. Baka ano nyo. At hindi ko po gawa-gawa yan. Naintindihan? Hindi ko po gawa-gawa yan. Yan po ay katotohanan. Nakabase po yan sa numero. Kaya mga kamunting tinig, 7 to 8 sa 10 Pilipino, sabi ko nga sa kanina, kung i-translate natin into percentage, 7 to 8 Filipino out of 10, so 70 to 80% na mga Pilipino yung gustong ituloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kaya ang sigaw po nila is ituloy ang impeachment, ituloy ang impeachment. Yan ang pinaka-importante. Yan ang sinabi po ni yan, malinaw yan. Malinaw po na yan. 7 to 8. According to Okta Research, hindi pa akong gumawa nun, So, malinaw ang mensahe ng taong bayan, ituloy ang impeachment trial. Kasi, ang article of impeachment ay hindi po nakabase sa haka-haka. The article of impeachment being filed and transmitted before the Senate by the prosecutors and at the same time the House of Representatives in general, hindi po haka-haka. Hindi po yan propaganda, kundi yan po ay survey mismo ng mga Pilipino ang nagsalita. Kasi ayon po kay Professor Clive Arguelles, 70 hanggang 80% ng mga Pilipino gusto magpatuloy ang trial. Lahat ng antas ng lipunan, suportado ito, may middle class, may kung anong klase ng antas ng pamumuhay ng tao sa lipunan. And at the same time, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, at syempre, at mas nakakagulat kahit po sa Mindanao, 60%, 6 out of 10 gusto rin na matuloy ang impeachment. So, ibig sabihin po nun, hindi po yon simpleng what we call this pampubliko or publiko ay magkakaroon ng paglilitis, or hindi ito simpleng usaping politika lamang. Taong bayan mismo ang nagsasabi, taong bayan mismo ang gustong marinig ang buong katotohanan, kaya hindi po yan pamumulitika. Ang gusto ng publiko ang magkaroon ng paglilitis at hindi agad-agad patayin, Dahil sa ilalim po ng demokrasya, mga kamunting tinig, dapat marinig ang ebidensya, makita ang ebidensya, ang mga testigo makilatis, at diferensya bago magdesisyon. So pero sa isang nakaka-alarmang detalye,
According to the what they call this research still, 50% pa rin ng mga Pilipino, aminado po silang kulang ang kanilang mga kaalaman sa mga ebidensya at alegasyon laban kay BP Sara. Kasi hindi naman po tinatakel ng mga DDS yon. Kasi nga, syempre against sa kanila eh. So kaya, mga kamunting tinig, mahalagang mabuksan ang publiko ng buong impeachment proceeding para po malaman ng taong bayan. So malaman ng taong bayan, ano po ang ebidensya, sino po ang mga testigo, at gaano kalabigat ang mga aligasyon. Sapagkat dahil sa huli, hindi social media, noise ang magdidesisyon, kundi facts, evidence, and at the same time rule of law. At sabi po dito ng isa sa ating mga kaibigan, at habang mas dumarami ang gustong marinig ang katotohanan, mas lalong umiinit ang pressure sa Senado na ituloy ang impeachment trial. Kaya taong bayan na mismo ang nananawagan, ituloy ang laban. Okay? So maraming salamat po. Hanggang 30 minutes lang ako guys kasi nga meron din akong gagawin. Gusto ko lang po 'yon iaano sa inyo. So maraming salamat. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Salamat.